if I'm not mistaken, sa page 96 yon, na the decision is immediately executory. So anong ibig sabihin po niyan kung immediately executory yung decision? Nako. Yang dapat i-implement siya immediately. Wala nang hintay-hintay. So regardless kung magpa-file sila ng motion for reconsideration, Ang ibig sabihin niyan para dun sa mga legal luminary nitong si Soto, hindi dapat sundin. Okay lang na hindi sundin. Dapat sa mga ganyang klaseng abogado manghingi ng legal advice itong si Tito Soto. Hindi kung sino-sinong legal luminary ang binibida niya sa mainstream media. Interview nitong si Ma'am Ali Soto dito kay Attorney Matt. Pinaliwanag ho niya kung bakit umabot sa ganon ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. At itong mga kontrabida sa Pilipinas nagkakawatak-watak na. Itong si Trililing, linaglag na ho. Ang si Risa Hontiveros, mamaya ho pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. 940,000 subscriber, palakpakan. Ako, napakabilis yun yan mga kababayan. 940,000 subscriber. Konting push na lang ho mga kababayan. Magwa 1 million na ho tayo. 60,000 subscriber. Parang yung 60,000 ang bilis lang no? Minsan mabilis, minsan mabagal. Pero no pressure. Ano lang ho yan mga kababayan. Kung aabot tayo. Kung hindi aabot, edi hanggang dyan lang talaga. Rekta ho muna tayo dito sa mga pasaring nitong si Senator Rodante Marcoleta. Palagay daw ho niya, meron daw hong confidential fund itong si Martin Romualdez. Ang problema ho dito, ang iinit ng ulo nila sa confidential fund itong si VP Sara. Base dito kay Senator Dante Marcoleta, palagay niya hindi ko sinasabing meron. Palagay daw ho niya palagay niya meron din daw hong confidential fund itong si Tamba. Sa bagay kahit walang confidential fund, meron ho silang extraordinary expenses dyan. Mas matindi ho yun mga kababayan. Ika nga nila, liquidation by certification lang sila dyan sa House of Representatives. Ba't ka pa magko-confidential fund? Ito naman si Senator Rodante Marcoleta. Oo, hindi na nila kailangan ng confidential fund dyan sa House of Representatives. Lahat ng galaw nila dyan, liquidation by certification. Ano pa? Extraordinary expenses. Hindi na kailangan ng confidential fund. Ito mga kababayan, ang pasaring nitong si Senator Rodante Marcoleta. Again, yung naging content natin kagabi. Wala ho tayong pakialam kung hindi Duterte Black yan, okay? Huwag ho kayong magdamdam. Wala hong problema yan. Huwag niyong awayin si Senator Rodante Marcoleta. Yan ho propaganda na ang mga kalaban nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Optics, anong pinapalabas nila? Naku, yung si Dante, pagkatapos niyang nanalo, iniwan si Duterte. Hindi ho mga anak ng toka. Hindi ho. Si Senator Rodante Marcoleta, neutral yan. Hindi Duterte. Maniwala kayo sa akin, hindi Duterte Black yan. Yan para sa sambayan ng Pilipino. At kung sakaling gagawin niya ang tama dito sa pagiging senador niya na to, papalakpakan siya ng mga Duterte supporter. At sa ayaw sa gusto niya, kung gusto naman kasama nating tawagin siyang Duterte Black, wala naman ho siyang magagawa. Pero ang atin dito mga kababayan, may dahilan kung bakit sinasabi niya, hindi naman ako Duterte Black. Ito, tanong ko, gusto nyo ba lahat na lang ng kilos ng mama na yan dyan sa Senado masandal sa apelidong Duterte? Diba? Lahat na lang iintrigahin, no? Ay, dahil kasi sa Duterte Block yan. Hindi ganon. Tandaan nyo ho, blue ribbon ang hawak niyan. Hindi pwedeng po, lahat na lang ng gagawin niya sa Senado, haluan ng politika. Hindi ho. Magtatrabaho yan. Ang gagawin niyan ay para sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung meron siyang ginagawang tama, hindi yan para sa mga Duterte. Yan para doon sa mga pinangako niya noong nangampanya siya. At kung ano man yan, sigurado ikatutuwa yan ng mga Duterte supporter. Hindi ho niya kailangan maging Duterte Black o kung ano-anong black dyan. Basta alam natin, yung si Rodante Marcoleta nasa tamang katinuan. Hindi kagaya ng ibang mga kasama niyang merong saltik. Hindi kagaya ng mga ibang kasama niyang senador na merong mga saltik sa utak. Ito, tuloy natin. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund. Malapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako Siguro nahahalata ninyo Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives.
Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran, kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi na dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng palagay ko. At kung kayo ho, totoong Duterte supporter, maiintindihan nyo ang mga dahilan kung bakit ayaw mapabilang kung meron mang Duterte block sa Senado nitong si Senator Rodante Marcoleta. Tayo naiintindihan natin kasi totoo tayong Duterte supporter. At itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, panigurado. Kung sakaling mabalitaan niya yung mga ganyang klaseng balita na ipinapakalat ng mga Talyanista at Ensaymada. Marcoleta, bumaliktad na. Linaglag ang mga Duterte. Senator, hindi daw siya Duterte Black. Okay, no problem. No problem. Walang problema yan. Hindi lang ang problema yan. May dahilan yan. May dahilan ho si Senator Rodante Marcoleta. At baka nga maging yung mga senador na yun, naiintindihan yan eh. Baka nga lahat yan well orchestrated eh. Di ba, sabihin nyo, okay, sabihin nyo, Duterte Black, Duterte Black. Ha? Tapos ngayon pa lang sasabihin ko na, hindi ako Duterte. Hindi. Real talk lang ha. Mas maigi na maging independent itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung ako personally tatanungin, kinampanya ko yan. Sa banner ng PDP Laban, sa banner ng Duterte. Kinampanya ko natin yan. At ngayon, kung gusto niya mag-independent, wala tayong problema. Bakit? Alam ko walang saltik sa utak yung mama na yan eh. Alam ko walang depresya sa utak yan. Alam ko kung ano mang kailangan trabahuin dyan sa Senado, tatrabahuin niya yan na hindi sa pagtutulak ng interes ng kung sino man. Ako yung mga kababayan. Yang pagtatrabaho niya sa Senado para sa interes ng taong bayan. Kung ano man ang gagawin ng mama na yan, maniwala ho kayo. Sa maniwala kayo siya, yung mga Talyanista sa Mada, huwag yung pakinggan yan. Mga wala namang utak yan. Ika nga kung ano lang i-feed ng mainstream media sa kanila, yun lang babasahin nila. Hindi naman, baka nga hindi na magbarunong man yan eh. Di ba? Hindi na marunong kumilatis yan eh. Dapat sana, noong sinabi ng mga mainstream media, pinakalat, Marcoleta, linaglag ang Duterte Black, hindi daw siya Duterte Black. Dapat kinabahan na sila. Kung madunong talaga sila eh. Dapat kinabahan na sila. Ibig sabihin, dito sa isa na to, hindi nyo na pwedeng maikabit sa mga Duterte lahat ng gagawin nitong mama na to. Ngayon, pagka nagsalita yan, hindi nyo pwedeng gawan ng mali siya. Ibig sabihin, yan ang nararapat at yan ay para sa taong bayan. Yan, Senator Rodante Marcoleta, magpaka-independent ko kayo. Wala ho kaming problema dyan. Dahil alam namin, nasa tamang katinuan kayo. Di kayo kagaya ng mga kasama nyo dyan na merong mga saltik sa utak. Ito, nagagalit siya pagka naririnig yung mga totoo naman yung mga senador dyan sinabi na nga ng Korte Suprema, unconstitutional. Void and ab initio. Null and void and ab initio. Ano pa? Final and executory. Hihintayin pa daw yung motion for correction. Di pa sila merong mga saltik sa utak na? Nakakatawa. Maano ho talaga kayo. Nakakaano talaga itong mga ano na to. Rekta ho tayo dito kay Boy Lamas. Etong si Boy Lamas, ang sabi ho niya dito sa ano daw, raise hell, defend the impeachment process. Ano dito? Unconstitutional nga, Brad. Ang gawin mo, bulabugin mo ang kaluluwa ni Risa. Puntahan mo siya sa opisina niya, tapos, i-distort mo yung kaluluwa niya. Ang tanong, nakita mo na ba ang kaluluwa ni Risa? Itong si Lamas kasi at itong si Risa, ano ho yan, Tawa naman ako dito sa caption itong si Sir Evie Ugalbota. Sabi niya, oh my, nakita na kaya ni Lamas ang kaluluwa ni Risa? If you know what I mean. Wink, wink. O Lamas, nag-wink-wink ba kayo nag-wink-wink ba kayo ni Risa? Anong wala nga nag-wink-wink ba kayo? Kwentuhan kayo naman, oo. Ano ba, once upon a time ba, binulabog mo ang kaluluwa ni Risa? Ginulo mo ang kanyang kagubatan? Bago ka mag-raise ng raise hell dyan sa defend, paliwanag mo muna sa amin. Bakit binulabog mo ang kaluluwa ni Risa? Palagay ko yung parali-rally niya diyan sa noong panahon ni Gloria, yung kay Panot, 'di ba? Nung ang pangit pa niya, 'di ba? Talagang siya, aktivista dati nga niya, meron pa siyang balabal dito na kulay purple, 'di ba?
Tingin ko, nung mga panahon na yun, kaya ganun pagmumukha ni Risa, walang humpay ang ano mo sa kanya, pagbabaparurot mo sa... Ika nga, di mo siguro siya tinitigilan. Walang humpay ang pang-didistorm mo sa kaluluwa niya. O eto, mas wag kang bumida ng ganyan. Wala kang kredibilidad, Brad. Tigilan mo yan. Hindi porket nasa One News ka, meron kang programa dyan, meron na nakikinig sa'yo. Ika nga, isa ka lang sa mga maiingay na anchor sa Pilipinas na walang kredibilidad. Ika nga, tunog bayaran. Hindi ko sinabi bayaran, tunog bayaran. Ito mga kababayan, trilyaan tayo. Trillanes on Bamakina as possible opposition bet in 2028 presidential election. Ano nangyari kay Risa Hontiveros? Bakit linaglag niya naman? Kawawa naman. So hindi na si Risa Hontiveros ang darling nyo ngayon. Ang darling nyo na si Bamakino na. Sa bagay, kung makita nyo itong si Risa Hontiveros, parang siya usay, nasa kalagitnaan siya ng midlife crisis niya. Hindi niya malaman sa pangsarili niya kung kikay ba siya, magpapakamature, yung smart ba datingan ko. Hindi niya malaman eh. Di ba? Pinipilit niya makakonek sa mga youth, yung tipong pa-TikTok. Yan tuloy. Ang pinaka nakikita nilang posibleng magiging kandidato nila sa pagka-presidente sa 2020. Di nila nakikita si Risa kasi ang dating sa iba, sa mga kasama natin sa social media, nababasa natin, para daw siyang luka-luka. Sinabi luka-luka, parang. Yung mga nakakakita sa mga pinagagawa niya sa social media, parang daw siyang luka-luka. Ito, rekta na ho tayo dito sa ating, ito ang totoong legal expert. Dito tayo sa totoong legal expert. Ito yung totoong legal luminary. Dito kay Attorney Matt. Ito, Attorney Matt. Magandang umaga. Welcome to ASPN. Good morning po, Attorney Matt. Good morning, Ma'am Mali, Ma'am Pat. Magandang umaga din sa ating mga televiewers. Ayan. Thank you for joining us this morning, Attorney Matt. Dahil gusto nga natin medyo himayin nga itong naging desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa impeachment complaint na inihain po laban kay Vice President Sara Duterte. At sinabi pong unconstitutional, null and void. Therefore, itong ating Senado did not acquire jurisdiction over the fourth impeachment complaint. Kahapon po ang banner headlines po ng ating mga pahayagan, itong ating House, yung mababang kapulungan, ay nakikiusap po sa Senado na maghintay naman sana na sila po ay makapaghain at nagbabalak po sila na maghain ng motion for reconsideration which has yet to be filed by the House of Representatives, and they have until August 10 to file the MR. So sabi ng Senado, hintayin nyo naman muna yung aming paghain ng MR. Hayaan nyo naman na itong mababang kapulungan. Let us exhaust all the legal remedies before taking a vote. Alam naman po natin sa August 6 kasi ang Senado po is set to convene as an impeachment court. At mukhang pagdidesisyonan ng ating mga senador whether to continue or not, kung lilitisin pa, based of course, dito sa kung tatalima sila dito po sa kautusan ng Korte Suprema. So based on the timing nito, pag-usapan nga natin, Attorney Matt, kasi as of now parang apila yung sa mababang kapulungan So ano po ba para sa inyo ang tama pong mangyari? Kailangan bang yung ating Senado ay hintayin muna na yun nga, to exhaust the legal remedies that the House of Representatives have para lamang po masabi na nagkaroon ng nasunod yung kanilang constitutional mandate to initiate ito pong any impeachment complaint against an impeachable official. Attorney Matt. Okay. Kung sa mga nakabasa doon sa desisyon ng ating Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives, klarong-klaro po yung nandoon sa dispositive portion. If I'm not mistaken, sa page 96 yon, na the decision is immediately executory. So anong ibig sabihin po niyan kung immediately executory yung decision? Nako. Ang ibig sabihin niyan para doon sa mga legal luminary nitong si Soto, hindi dapat sundin. Okay lang na hindi sundin. Yung legal and executory, dating naman sa House of Representatives, mag-execute ng motion for reconsideration. Yun ang kanilang understanding dyan. Dapat i-implement siya
immediately. Wala nang hintay-hintay. Nako. So regardless kung magpa-file sila ng motion for reconsideration, yung kautosan ng Korte Suprema na yung decision nila ay magiging immediately executory, hindi maantala nitong pagpa-file ng motion for reconsideration tulad ng mga ordinaryong cases. So, Attorney Matt, parang nagiging very muddled na talaga ito naging Supreme Court decision kasi ang IBP... Mali yun. Attorney Matt, hindi ka lockdown legal luminary. Pinapakinggan kasi ni Soto yung mga lockdown legal luminary, yung mga gumraduate na abogado ng panahon ng lockdown. Yun ang pinakikinggan niya. Pero mali yan. Ang ibig sabihin ng final and executory, okay lang na hindi sundin na Senado. Yun. Basically, dun sa legal luminary ni Soto. Sa House of Representatives, final and executory, mag-file ng MR. Yun. Kayo naman, siyempre, di ba, ayan. Hindi, joke lang. Yan dapat ang mga ini-interview. Yung mga abogado na walang kargado. Hindi yung tipong, abogado yan, affiliated din sa Duterte. May bias yan. Kunyari, si Topacio yung in-interview dyan. Sasabihin ko, may bias yan kasi Topacio yan eh. Kaya tagapagsalita yan ng impeachment ni VP Sara ng PDP laban di ba? Pero dito, iba to. Hindi natin kilala si Atty. Matt. Hindi natin kilala Matt. Yung kilala nating Matt, makulit. Pero to matalino to, magaling to. Kayo po ay sumang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, pero ang PhilConsa po, disagree, no? Ito po, lumabas na po sila yung PhilConsa, yung Philippine Constitution Association Foundation Incorporated, which has Justice Reynato Puno as the chairperson. Na sinasabi niya na parang naging overreach, no? Kasi nga they imposed 7 new rules in the impeachment proceedings na hindi naman po dati yon base po sa 1987 Constitution. Na sinasabi hindi pwede i-retroact yung kanilang naging desisyon ng Supreme Court. So when you have these two bodies, the IBP and itong PhilConsa, who are both disagreeing, and then the House of Representatives also, who's going to file a motion for reconsideration, what happens now? Ganito po. Yung actually the IBP Board of Governors agreed with the decision of the Supreme Court. Yeah. So ang ganito kasi, sino ba ang may kapangyarihan na mag-interpret at sabihin sa atin kung ano ba ang dapat pagbasa ng ating konstitusyon? Ang Supreme Court lamang. Legal experts, former justices, anybody who can read can have their own opinion on the matter. Pero Supreme Court lang yung may mandato na mag-interpret kung ano bang ibig sabihin nung laman ng ating saligang batas. So kahit ano pa ang sabihin nila, that's only for academic discourse at this point, considering na meron ng desisyon ng Supreme Court. Kung anong sinabi ng Supreme Court, we are bound by it. Kasi nga wala nang mas mataas na korte sa kanila. Hindi! Mali na naman tong si Atty. Matt. Meron pa! Wala nang mas tataas pa sa impeachment trial court. Yan ang sinasabi ng mga senador na mayroong saltik sa utak. Yung mga Congress naman na mayroong saltik sa utak. Meron pang mataas sa Korte Suprema. Yun ang impeachment court. Yung sole power na ibinigay na saligang batas sa impeachment court, yun ang pinakamataas, malakas. Hindi, Supreme Court po talaga. Ninoloko ko lang yung mga senador na merong saltik sa utak. Pinagpipilitan kasi, di ba? Dapat, impeachment court. Hindi kami pwede pakialaman. Nakapal ng mukha, no? And itong mga bodies na ito, itong mga organizations, itong mga nagdi-dissent sa decision ng Supreme Court, they are not even party to the case. And there is a proper way to contest or to argue against the decision of a court. Tama yung gagawin ng House of Representatives by filing a motion for reconsideration. Pero yung Supreme Court, hindi pwede na susunod sila kung ano yung sentimento na nakikita sa labas ng Korte Suprema. Kasi nga meron tayong rules of procedure na dapat sinusunod. Attorney
Attorney Matt, was there ever a time, meron bang judicial precedent na the Supreme Court reversed itself? Yes. Yung decisions of the Supreme Court are binding sa lower courts and to everybody or anybody who is part of that case. Matagal nang established yan. Nakalagay po yan sa ating civil code, particularly Article 8, that decisions of the Supreme Court form part of our legal system. And kung merong kasong na-decide ang Supreme Court nung years back, it doesn't mean that is an ironclad rule. The Supreme Court can reverse itself in the appropriate case. So kailangan merong actual case na dinidinig yung ating Korte Suprema para magkaroon sila ng oportunidad na i-review yung mga doctrines or mga decisions na ginawa nila years back. The reason why I asked that, Attorney Matt, kasi ito, for the sake of discussion, ang sinasabi po kasi ng mababang kapulungan, yung decision daw po ng Korte Suprema was based on factual errors. No, parang nagkamali yung appreciation ng Korte Suprema tungkol po dun sa tungkol sa timeline. For example, no, na ang pinagbasihan ay news article, gayong hindi yung House Journal patungkol dun sa yung having parang may 10 session days, di ba, after filing ng impeachment complaint endorsed by a member of the House within 10 days, dapat yan ay nabigay na sa Speaker of the House para makalendaryo na po dun sa order of business sa mababang kapulungan. So, ang sinasabi ng mababang ng House, baka pwedeng repasuhin ng Korte Suprema kasi nga yung desisyon ay ang pinagbasihan nagkaroon ng factual errors dahil ang hindi pinagbasihan yung House Journal mismo. Ano po sa tingin niyo, Attorney Matt? Okay. That is for them to argue that before the Supreme Court. Yang karapatan naman yan ng House of Representatives na mag-file ng motion for reconsideration kasi nga sa kahit anong kaso, merong panalo, merong talo. And usually kung ikaw yung nasa losing side, more often than not, you will not take it without doing anything. You will do whatever is in your power to convince the court to agree with your position. On the matter ng ng factual error, that is yet to be decided upon by the Supreme Court. So, since pending pa to na matter, they still have to file, I would not want to preempt. Pero this is one of the grounds that they can raise on a motion for reconsideration. So, Attorney Matt, ito nga, no, maraming beses lumalabas nga na parang yung Supreme Court overreach, no, ng kanilang kapangyarihan at sinasabi nga nila ngayon na parang because of this decision, yung hindi na yung equal bodies of government, yung judiciary, legislative at saka yung executive. So, how do you react to that? What is your kasi nga parang dapat 'di ba yung Kongreso yung magi-initiate pero hinatulan na ng Supreme Court na hindi yan po pwede. Hindi ba overreach 'yon sa inyong palagay? No, I don't think that's judicial overreach. Ora! Nako, yari tayo dyan, aray ko! Hindi daw judicial overreach. Anong pangalan nun? Itong si Antonio Carpio, hindi daw, paano ba yan? Yan ang problema dito. Yung mga bias, ito walang bias itong si Sir eh. Attorney Matt, bata mo si PH. First of all, the issue that was dealt with by the Supreme Court here is whether or not the articles of impeachment violated the one-year bar rule. That is a legal question and it delves into the constitutionality of the actions made by the House of Representatives in furtherance of their mandate to initiate complaints. Hindi naman sila pinigilang mag-file ng impeachment complaint against the Vice President. In fact, nakalagay mismo doon sa decision that they can file it after February 6, 2026. The Vice President was not exonerated from alleged impeachable acts. What the Supreme Court touched is merely the procedure. Kumbaga, may na-violate ba yung Kongreso
doon sa constitutional limits na nilagay in filing an impeachment complaint. That is a legal question. Wala pa kasing precedents specifically sa ganitong situation. So, this is ripe for judicial interpretation. Oo. Ang isa pa natin kailangan ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, Attorney Matt, yung sinasabi nga po ng Korte Suprema. Ang sabi ng mga former justices ng Supreme Court, nagkaroon daw ng bagong rules. Nag-impose ang Supreme Court ng bagong rule na kumbaga yung, di ba sinabi, unconstitutional kasi nga hindi nasunod ang due process. Na wala namang requirement sa Constitution na ang respondent dito in this particular case, si VP Sara, yung respondent should be given a copy. Nung, di ba, na kasi yung The one-third evidence. verified ng lumagda yung at least more than one-third nga nung House members ang lumagda tapos transmit sa Senate. So ang Korte Suprema daw, dito sa decision niya, na sabihin na hindi binigyan ng pagkakataon o opportunity ang respondent, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung reklamo to answer the complaint before the complaint was transmitted to the Senate is a new rule not found in the Constitution. So paano po natin papaliwanag yun sa ating taga-subaybay, Attorney Matt? Okay. When the Supreme Court interprets the Constitution, it usually involves mga cases na merong, kung mapapansin nyo, there could be mga gaps. If you will look at the Constitution, it's plainly written, very simple. It doesn't even provide for yung procedures kung paano mo i-transmit, paano mo i-calendar. Hindi Yung mga fleshed out. nitty-gritty na Walang procedure, specifics, no? It's not there. It's the general, it gives you a general overview on what is supposed to happen. Now, kung ganyan yung pag-interpret ng Supreme Court, yung due process must be observed in all stages of the impeachment complaint, then that is actually reading the Constitution as a whole. Kumbaga, when you read the Constitution, hindi mo pwedeng i-isolate yung specific articles or yung specific lang na sections and ignoring yung other portions of the Constitution. Kasi nga, if you read the Constitution, you read it as a whole. Meron pa ngang ibang nag-argue on hindi kailangan ng walang the person who faces the impeachment complaint does not stand to lose life, liberty, or property. So why apply the due process? I mean, that is a very absurd position to take. Kasi nga, for example, a lowly government employee na magkaroon ng administrative case, sasabihan mo lang na since you're in government, you're holding a position of public trust, then you cannot consider your employment in government as a property right, unlike in the private sector. So anong ibig sabihin yan? Kung magkakaroon ka ng administrative case na pwede kang matanggal sa iyong pwesto, walang due process just because you're a government employee, that is a very absurd interpretation on due process. In my opinion, at the very least. So, Attorney Matt, I forget already kung sino yung nakausap namin, no? Parang ang feeling niya, and marami pong who also agree, na the decision was, hindi naman hasty, no? Because medyo ilang buwan na. Pero at the very least, sana there was oral arguments, no? Para at least napakinggan din po ang House of Representatives. Parang it was a unanimous decision, 15 judges yata. Tapos yun na nga, sinasabi nga, baka mali pa yung mga timelines. Yung pagririnig, yung oral discussion, at least among themselves, and then they could have called resource persons to shed light on it. Wasn't that also remiss on the part of the Supreme Court? No, I don't think so. When we talk about due process, it is plainly the opportunity to be heard. Very clear naman yung ginawa ng Supreme Court that the House of Representatives was given an order to respond to the petition, and they are also asked to deliver certain pieces of information for the court's consideration. That is in furtherance of due process. Now, whether or not oral arguments is a necessity, it is up for the discretion of the Supreme Court. Hindi kasi yan siya mandatory. It's up to, maraming cases before the Supreme Court are decided even without oral arguments. And if you have
witnessed or observed itong mga oral argumentation before the Supreme Court, these arguments are just placed back in their memorandum anyway. So, considering that this is a case of there is already, kung titingnan natin yung timeline, na-file na kasi yung yung impeachment or articles of impeachment before the Senate. And there is merong sense of urgency, kumbaga. Now, if you will look at if you will set oral arguments for the case, bibigyan mo ng chance lahat ng parties. You have the petitioners, dalawang group ng petitioners, may dalawang petition tayong pinag-uusapan. Yung mga respondents sasagot. Yung mga petitioners, magkakaroon din sila ng oral argumentation. And that can span months. And by that time, kung hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, the impeachment proceedings could already have concluded, making everything moot and academic. So, ano kasi recently naglabas na rin, I think it was Senator Jinggoy Estrada Jose, mga 19 to 20 senators ang killing nila is tumalima, no, sundin yung decision ng Korte Suprema. And we know naman kasi ang impeachment political exercise, di ba? Had it been different na iba yung constitution nung 24 na senador natin, na mas marami kasi ngayon yung allied with Vice President Sara Duterte. And makikita nga natin na sundin na lang natin yung decision ng Korte Suprema. Napag-uusapan dati na, which I think is already a moot point at this point in time, na yung Senate, yung upper house of the Congress, being a co-equal branch of government, ay has the choice na hindi tumalima doon sa decision po ng Korte Suprema? Attorney Matt? Hindi po. Kasi when it comes to matters of what is constitutional or unconstitutional, the Supreme Court is the only institution that is given that power under our Constitution. So ngayon, kung sasabihin mo wag sundin ng Korte Suprema, then that would pose a very dangerous precedent because it effectively undermines the system of checks and balances in our Constitution. Isa pa, kung hindi mo susundin kung ano yung desisyon ng isang korte, then ang iisipin ng ordinaryong tao, anong silbi ng korte kung pwede namang hindi sundin? So it will weaken. Nakakatakot pala yung gustong mangyari nung lockdown legal luminary nitong si Soto. And our system or our legal system and the public's trust and confidence in our judiciary, which is it will really destabilize the system of government that we have. Oo. Pero Attorney Matt, you have to refresh my memory. Meron sinasabi si former Justice Carpio na yun na nga, parang hindi mo naman pwedeng i-retroactive yung mga binase, yung sinabi po ng Supreme Court, base doon vis-a-vis yung mga rineklamo po ng Kongreso. Kasi parang inantedate, di ba? Malay ba ng Kongreso na yung magiging basehan is for the future, in the future, no, in reference. What they used was a former ruling of the Supreme Court, yung sa Villanueva ba yun versus the Francisco. So, bakit po naging ganun din? Bakit po naging basehan ang Kongreso, ginamit yun ng basehan, yung sa Francisco, pero yung Supreme Court, bago po yung, kumbaga, they changed the rules of the game. Ganito po. Whenever the Supreme Court will change established doctrine, ang application yan is with respect to the case where it was decided and prospectively. Hindi naman ibig sabihin may dinicide yung Supreme Court, you will ignore the very case where they made the decision. Tapos future cases na lang, hindi ganon. Pero it doesn't mean that meron ng ginawang previous actions yung Kongreso natin based on a previous ruling that the previous rulings are invalidated. Huh? So, Teka, yung ibig sabihin po ganito, yung decision ng Supreme Court applicable sa current case, that's a given. Then moving forward as well. Yung previous mga cases na na-decide na, hindi yun siya maaapektuhan kasi nangyari na nga yun.
Para Kumbaga, lang linawin lang natin, Attorney Matt, dun sa ating mga taga-subaybay. Kasi po ang pinagbasihan po ng ating Kongreso sa kanilang Oo. pagdidesisyon ay yung Yung Francisco. 2003 case po na Francisco versus House of Representatives. Doon po sa kaso na yon, ang sinabi po ng Korte Suprema noong 2003, ang issue is kung kailan po deemed initiated, kailan na umpisahan kailan deemed initiated yung impeachment complaint. Ayon po dun sa kaso na yon, deemed initiated kapag ito ay na-refer na po sa Committee on Justice. Which did not happen here. Dito po sa impeachment complaint laban po kay Walang galang sa mga reporter, ha? VP Sara, yung tatlong naunang impeachment Aray complaints ko. Hindi filed umabot. last December, tatlo po yun. Ang Aray ko. ang pinagbasihan po ng ating mababang kupulungan, yung ating mga congressmen, ay yung 2003 Francisco versus yung kaso na yon. Kung ano yung decision ng Korte Suprema, and they acted accordingly doon sa 2003 na kaso na yun. So ang kine-question nila ngayon, kasi po meron pong legal tenet na dapat po ang batas. Pero hindi, in fairness dito kay na Ma'am Ali Soto, kailangan ho talaga nilang maibato yung mga tanong na yan. Kasi yan yung mga tanong na nagpapagulo sa usapan. Dito, Lloyd. Ang application po prospective, ibig sabihin po mula ngayon hanggang sa kinabukasan. So hindi daw makatarungan na ito retroactive mo i-apply ngayon. Itong linabas na desisyon ng Korte Suprema ngayon, hindi mo pwede apply retroactively kasi yung hindi makatarungan kasi yung Yun mga ang congressmen pinagbasehan. natin acted according to the 2003 case. Supreme Court decision Oo. in Francisco versus House of Representatives. Sinasabi mo, Attorney Matt, hindi lamang applied prospectively. Ina-apply natin dun sa kaso on hand. Yes po. Kasi nga, the very heart of the petition is questioning whether or not the articles of impeachment violated the one-year bar rule. It is a constitutional question. It's a legal question that the Supreme Court must decide. Now, if you will ignore the case where that was raised a question, then sa future cases mo na lang i-apply. What's the point in filing the case in the first place kung ikaw as a petitioner, you will not be granted positive relief? Diba? Kaya ka nga nag-file ng kaso because you're questioning the very act that was committed by the House of Representatives in this case. Yung kanilang ginawa na hinold nila yung first 3 impeachment complaints, then all of a sudden, in-overtake fourth. nung 4th. So that's what happened. Now, that is also the legal question that the court was given. So they have to resolve that. Now, if you will say that it is not applicable, retroactive application na yon, no, that's wrong. Kasi nga, yun yung kino-question mismo na action. Retroactive is, it will cover previous impeachment cases. Kasi ang sinasabi nila kung i-apply yan retroactively, what happened to the previous impeachment complaints? Lalabas yun siya na kung hindi nasunod yung guidelines na nakalagay ngayon sa Duterte versus House of Representatives, may invalidate na rin yun. No. When you say prospective application, it has to include yung current case. The case at Hindi hand. mo pwede i-ignore yan. Then yung future cases na lang siya mag-a-apply. So yung ang nangyari nga nung December dito po Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line dito, ano ho talaga, lahat ng pagkontra, lahat ng MRA, puro basura na yan. Ika nga, final and executory, lahat ng sinasabi nila na ano yan, di pwedeng sundin, o tuloy natin ang impeachment. Napaka-delikado hong hakbang yan, na kung sino man ang gustong gumawa niya, yung mga senador na merong sartik sa utak siguro, diba, gusto nilang gawin, tuloy daw ang impeachment. Para merong mga tama sa utak, no? Dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.